Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Target ng Toll Regulatory Board na magpatupad ng Unified Wallet sa lahat ng expressway ngayong taon. Pero bago yan, kinwestiyon sila sa Senado dahil sa panibagong toll hike ngayong Agosto. Inaprubahan daw kasi ito ng Toll Regulatory Board kahit hindi maayos ang contactless system sa ilang expressway. Kapag pumalya raw kasi ito, lalo pang nagdudulot ng trapiko sa mga kalsada. Ang paliwanag ng TRB sa unang balita ni Dano Tingkungko. Kasunod ng dagdag toll nitong Hunyo, ang nakaamba na namang dagdag singil ng North Luzon Expressway ngayong Agosto. Pero bago pa ang harurot niyan, ay mga tanong muna sa Senado. Bakit daw ito inaprubahan kahit hindi umano maayos ang contactless system o RFID sa ilang expressway? Mr. Chairman, I took the liberty of again going through the toll booth. Hindi gumagana yung RFID, no? And may manual para i-click po yung card para makapasok po, no? So in other words, pag ganito po nangyayari, nagbubuhol-buhol na ho yung traffic. Paliwanag ng Toll Regulatory Board na ipon kasi ang mga dapat na increase noon na hindi pinayagan. Ang board po inaprubahan yung petition dahil unang-una po meron po tayong tinatawag na kontrata, yung Supplemental Toll Operation Agreement. Tapos may nakalagay po doon na ang ating concessionaire entitled for every 2 years. Wala namang problema kung mag-increase kayo. Kaso palpak na-stuck sila sa traffic dahil hindi umaandar yung RFID. It has to be justified. Dapat hindi mo muna pinayagan yung increase. So kailan ho yung balak nyo mag-increase ulit? Most probably po this August po. Baka Wag muna. Wala muna increase. Ipapaabot ko po. Paliwanag ng Metro Pacific Tollways Corporation na operator ng NLEX, SCTEX, CALAX at Cavitex, nasa proseso na sila ng pagpapalit sa mga first generation RFID reader na nagkaroon ng mga aberya. Meron din umanong maling lagay o sirang RFID sticker. The issue here is kung yung sticker gastado na o nailagay sa maling lugar, hindi mababasa yan. No? That's why nagmamanual. And that's why the program, as far as we're concerned, is massive replacement. Target ding ipatupad ngayong taon ang Unified Wallet o iisang RFID sticker sa lahat ng expressway. Ni-require namin yung toll operators to remove all the obstacles para 3 to 7 minutes, pag nag-load ka, maano ka agad, real-time charging. Kasi po yun na nangyayari, yung motorista mag-load tapos hindi naman siya mapopropagate sa lane level tapos pag huhulihin siya. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Tunay na makasaysayan na naging matagumpay o tagumpay ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa kanyang pagsabak sa 2024 Paris Olympics. Pero bago po yan, ilang hadlang ang kinailangan niya lampasan. Kabilang dyan ang pagiging coachless ni Carlos matapos humiwalay sa dati niyang Japanese coach. Wala mang coach na imbitahan naman si Carlos na mag-training sa Korea at sa British Gymnastics Center, kung saan niya nakasama ang kapwa podium finisher sa floor exercise finals na si Jake Jarman na isang Phil-Brit. Bago naman sumabak sa Olympics sa Pilipinas na nag-ensayo si Carlos sa gym ng Gymnastics Association of the Philippines. Kwento ng ilang atleta roon, inspirasyon nila si Yulo at sa kabila ng kanyang mga tagumpay, nanatili raw siyang mapagkumbaba. As an athlete po, he's the benchmark namin na pag nakita po namin sa training, yun po yung sinusundan namin. Pag nakita po namin siya, nagsisipag po siya, so mas ginaganahan po kami gumawa ng maayos na training. Supported din po sa amin. Ano po siya, humble po siya talaga. Hindi siya nakakalimot palagi sa team. Sobrang disiplinado sa lahat po ng bagay. Simula po sa pagkain, sa training. Sa pagbabalik sa Pilipinas si Carlos Yulo, nakatakdang bigyang pagkilala ng Kongreso ang kanyang tagumpay. Sa Senado, may inihaing resolusyon para bigyan ng Senate Medal of Excellence si Carlos para sa kanyang outstanding at historic na pagkapanalo. Kabilang naman sa cash incentives na matatanggap ni Carlos ang 6 million pesos mula sa Kamara. Bukod dito, inihahanda ng Manila Local Government na bigyan ng Heroes Parade si Carlos.
Mistulang syudad na ang Subi Reef sa West Philippine Sea dahil sa dami at laki ng mga struktura at military equipment na itinayo ng China roon. Ang Subi Reef ay bahagi ng Extended Continental Shelf ng Pilipinas at malapit lang sa Pag-asa Island na sakop naman ng Palawan. May unang balita si Rafi Tima. Lula ng eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Subifar, lumipad kami mula sa runway ng Pag-asa para tingnan ang mga aktibidad ng China sa Sandy Cay. Mula sa himpapawid, kita kung gaano kadami ang mga nakakalat na Chinese militia boats. Ang lugar na ito, nasa pagitan ng Pag-asa at Subi Reef. Ang artificial island ay pinatayo ng China noong 2013. Sa pambihirang pagkakataon, iniikot kami ng eroplano ng BFAR sa Subi o Zamora Reef. 26 na kilometro lang ang layo mula sa Pag-asa. Mula sa taas na 300 talampakan, kitang-kita ang naglalakihang gusali sa artificial island. Mistulan na itong isang syudad sa laki at dami ng mga malalaking gusali. Ito ay dating reef lamang, walang ganitong struktura at konti lamang yung nakalitaw. Pero ngayon, makikita mo talagang isa na siyang isla, may mga halaman, of course may mga building, at may isang mahabang runway. Kapansin-pansin na may mga nakaharang na sasakyan sa runway. Sa isang bahagi ng isla, may isang strukturang tila may takip. Meron itong mga antena sa likod. Kapansin-pansin din ang mga naglalakihang radar dome na hindi lang isa kundi 5 sa buong isla. Bukod pa ito sa napakaraming antena. Itong mga maliliit na strukturang yan, yung parang magkakapareho mga building, mga hangar yan ng mga aeroplano. Pwedeng jet fighter, pwedeng fighter plane ng Chinese Navy. Ganito ka-extensive yung ginawang reclamation ng China para makagawa sila ng ganito kalaking isla dito sa may Subi Reef. Hindi may kakaila na isa ng malaking military installation ang dati ay mayabong na reef o bahura. Meron pa itong malawak na tila parade ground. Pero ang pinakamalaking bahagi ng Chinese military complex na ito ay ang maluwag na deep water sheltered port. Gaano man kalaki ang alon sa labas, pwedeng pagtaguan ng mga barko ng China ang lugar na ito. At ito yung kanilang entrada. Itong light tower na makikita rito, isa yan sa mga unang itinayo ng mga Chinese nung magawa nila itong artificial island na ito. Yun yung isa sa mga unang struktura. At yun yung kitang-kita mula sa Pag-asa Islands kapag malinaw yung panahon. Yan yung Subi Reef. Ito yung unang kong pagkakataon na nakita siya up close. Talaga napakalawak ng lugar na ito. Mula sa West Philippine Sea, ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Ibabalik na ang ilang pulis Davao na inalis sa security detail ni Vice President Sara Duterte ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil. Yun lang pag-iusap ko, kahit na hindi mo na ibalik yung the same number na tinanggal mo, palitan mo lang ibalik mo lang yung mga taga Davao na palagay ang kalooban niya at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala. Can I get your commitment? Of course, our chairperson. Sa pagdinig ng komite ng Senado, muli iginiit ni Marbil na hindi politika ang pagbabawas sa security personnel ng bise. Wala rin daw nakikitang banta sa buhay ni Vice President Duterte. Sa ngayon, may 31 pulis at mahigit 300 tauhan ng AFP ang naiwan sa security ng bise. Wala pang bagong tugon ang bise kay Marbil. Sa open letter ni VP Duterte kay Marbil, noong July 29, giit niya na tinarget sa relief order ang mga pulis na pinagkakatiwalaan at matagal nang nagsilbing security personnel nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Spotted ang dalawang Hiroshi ng pulang araw in one frame. Nag-share ng picture sa Instagram ang Cloud7 member na si Migs Diokno kasama si David Licauco. Si Migs ang gumanap na younger version ni David sa Kapuso Prime serie. May paboritong comment naman si David sa picture in reference sa accent ng karakter nila. Another brilliant acting ang ipinamalas ng Pulang Araw child stars sa episode kagabi. Nabuo na ang friendship ni Adelina, Teresita, Hiroshi at Eduardo kasunod ng pag-alsa balutan ni Julio, played by Epi Quizon. Mga kapuso, subaybayan ang Pulang Araw Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. sa GMA Prime at Kapuso Stream.
9:40 p.m. naman ang delayed telecast sa GTV. 13 barangay sa Batangas ang may aktibong kaso ng African Swine Fever base sa pinakauling tala ng Bureau of Animal Industry. Doble ingat ang ilang barangay sa Batangas City para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Yan ang unang balita live ni Denise Abante ng GMA Regional TV. Denise? Igan nangangamba rin ang ilang hog growers dito sa Batangas City na maapektuhan ang kanilang kabuhayan at kita sakaling tamaan din ng African Swine Fever ang kanilang mga babuyan. Nasa humigit kumulang 20 babuyan ang kasalukuyang nag-ooperate sa Barangay Sorosoro, Ibaba, Batangas City ayon sa lokal na pamahalaan. Mas hinigpitan daw nila ang biosecurity at pagkuha ng mga permit sa mga babuyan kasunod ng ulat ng mga kaso ng African Swine Fever sa Batangas Province. Lahat ng biosecurity, sinecheck po lahat po ng pumapasok ng mga truck ay pinapadisinfectant po doon sa animal checkpoint, doon sa entry point po ng Sorosoro, Ibaba. Bagamat wala pang ulat ng ASF sa Batangas City, may pangamba pa rin daw ang hog racer na si Larry. Malaki pong epekto yon dahil po isa po yun sa pagkukunan ng pagpapaaral ng anak po. Number 1 yun. Sa mga pagkain din po, pagka sakali po makatubo, kung minsan po na may lugi din dahil sa mahal po ng biik, bago tapos ang pagkain mahal din naman po. Hindi pa matiyak ng Batangas Provincial Veterinary Office kung saan nagmula at paano kumalat ang ASF virus. Pero malaki raw ang posibilidad na mula ito sa mga sasakyan o mismong dala ng tao. Ongoing po ang ating investigation para po malaman natin kung saan po pa talaga nagmula itong pong virus na ito. Pero usually naman po, napakataas po kasi talaga ng chances kung meron po na maiipasok na infected po na mga baboy at saka po itong atin pong mga fomites, mga sasakyan, mga gamit na infected, kahit po ang mismong tao, pwede po din magdala ng virus. Kasama sa isinasagawang heightened biosecurity ng mga babuyan sa barangay, hindi na rin basta-bastang nakakapasok at nakakalabas ang mga delivery trucks na may kargang alagang baboy dahil kailangan muna nilang magpakita ng acceptance certificate at barangay permit. Mahigpit ang isinasagawang inspeksyon ng National Meat Inspection Service. Before namin yan i-receive, meron yung mga shipping permit, veterinary health certificate, at the same time, ASF-free certificate from BAI. Ibinababa din naman yan sa NMIS at sa LGU kung ano yung mga localities and provinces na affected niyan. Sinisigurado namin na walang makakapasok at walang makakatay from those affected areas. Wala pang datos na inilalabas ang Batangas Provincial Veterinary Office kung ilang kaso na ang naitala sa bawat barangay ng 4 na bayan at isang lungsod na una nang kinumpirmang may positibong mga kaso ng ASF. Igan, price check tayo sa mga karneng baboy sa ilang pamilihan dito sa Batangas City. Nasa 340 pesos hanggang 370 pesos ang kada kilo nito. Igan? Maraming salamat, Denise Abante ng GMA Regional TV. Kaugnay hindi pa rin natutuldukang mga issue sa PUB Modernization Program, makakapalan po natin si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman, Attorney Chofilo Guadis III. Magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga, Igan, at magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood po sa atin. Opo, at diretsahan na po tayo. May saysay ba yung resolusyon ng Senado na humihili ng extension ng deadline o tuloy pa itong PUB Modernization Program? Igan, malaki po ang paggalang natin sa resolusyon ng Senado and we recognize it at ginagamit po natin itong gabay sa ating mga desisyon. Pero ang sabi po ng kalihim ng transportasyon is itutuloy po ang programa but we will take into consideration yung mga puna doon sa resolution po ng Senado. Ang isa ho sa nirereklamo yung local manufacturing. Ba't hindi ho mapagbigyan, Chairman? Ay, Igan, sa totoo po, 63% po ng mga biniling mga sasakyan ng ating mga kooperatiba at korporasyon ay mga locally manufactured. Naipresenta po namin yung datos na yan sa Senado. Bagamat pag sinabi natin locally manufactured, hindi ito totally ginawa po dito. But these were assembled here in the Philippines kasi alam naman natin, Igan, hindi pa po tayo gumagawa ng mga chassis.
There were about 40% po, yun po yung mga completely built units naman na galing abroad. So, hindi po eksakto yung datos po sinasabing hindi po napagbibigyan. Napagbibigyan po sila. Sa ngayon ho, meron ho kami mga kinakausap tulad ni Ginoong Saraw na nag-offer po nagagawa ng jeepney. May mga backyard industries po ng mga jeepney sa Santa Rosa na amin na po na kilala at meron na po mga jeepney na pinapakita po kung minsan dinidisplay pa ho yan sa harapan ng aming opisina. Okay, kung meron man, Chairman, ano makakapigil sa programa? Sa ngayon po, wala po akong alam na pwedeng pumigil dahil ang utos po ng ating kalihim at ituloy po yung programa. Kung meron man pong mga problema, ang guidance po sa amin is ayusin po, i-address po yung mga programa. Pero huwag kong pigilin dahil ito po ay unfair doon sa mga 82% na yumakap na sa programa. Marami na ho riyan nagsanla ng mga gamit nila po para makabili ng mga modernized jeepneys. Opo. At nakahiram na po sila sa bangko. Kahapon ho, binanggit ni Senator J.B. Ejercito, isa sa mga problema sa resolution na sa ilang buwang pagpapatupad ng modernization ay hindi ho may tuturing na mataas ang rating ng kanyang tagumpay, Chairman. Base po sa panukala ni Senador Ejercito po is yun daw pong route rationalization plan ang kanyang tinutukoy na may 11.3% lang po. At tama po si Senador Ejercito pero ang nais ko lang pong idagdag dyan ay may 70% po ng mga local government units ang nag-submit na po sa amin ng kanilang route rationalization plan at ito ay aming inaaral ngayon. Kung tutuusin po Igan, sila ho ay on board na dahil nag-submit na po sila ng kanilang plano. Iyaman lang ho sa side po naman namin is inaaral pa po namin to bago ho namin sila bigyan ng go signal. So in effect, it's a work in progress and sayang po, Igan, pag ito po ay sususpindihin ngayon. Opo. So yung mga pasahero ho ba ay hindi ho na-stranded? Ibig sabihin, yung serbisyo tuloy kahit po nagkaroon tayo ng modernization? Ang tinutukoy mo ba, Igan, is yung kahapon na activity? Opo, tsaka yung mga ruta ho na naapektuhan, natitiyak ba natin na may masasakyan ng publiko? Ay naku, opo Igan. Ito namang programa ng gobyerno, ang gusto lang dito is iayos po yung mga ruta. Kasi may mga ruta po na ang dami pong mga jeepney, may mga rutang kulang-kulang sa jeepney. So ang programa ito, ang thrust ng programa ito is iayos po yung thrust. Totoo po, may mga areas po na isa hanggang 4 lang po yung mga jeepney na bumabaybay, mas lalo sa mga liblib na mga barangay. Sa mga ganitong pagkakataon po ay hindi na ho natin sila nire-require na sumama doon lang sa first stage which is industry consolidation. Apo. Which requires 15 members to form a cooperative. Apo. Pero sila pa rin po ay sakop ng programa ng modernisasyon ng ating pamahalaan. So ibig sabihin, huli na lang po ito, Chairman, lahat ng mga agam-agam at problemang inihain ng Senado ay ina-address naman po ng ating mga ahensya. Naku, totoo po yun, Igan. Hindi ho namin sinasantabi ang resolusyon ng Senado and we take it as a guidance sa aming mga desisyon na gagawin po. At we assure the public po na yung mga agam-agam po ng Senado ay amin pong i-address and amin pong sa lahat po ng aming mga desisyon, we will take it into consideration. Maraming salamat, LTFRB Chairman Atty. Chofilo Gatius III. Ingat po. Maraming salamat po. Gustong amyandahan ng ilang mambabatas ang SIM registration law. Ito po'y matapos matagpuan sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga ang 50,000 SIM cards. Ayon ang balita si Jonathan Andan.
Dinayo pa ng liderato ng Kamara ang mga ni-raid na pogo sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga para ma-inspeksyon kaugnay ng utos ng Pangulo na iban ang pogo. Ito talaga nag-proliferate during the previous administration. Dito tayo naka-crackdown ngayon. So we want to work very seriously. May kinalaman din ang inspeksyon sa investigasyon ng Kamara kung saan lumabas na may nagtimbre sa mga taga-Bamban bago ang raid. Inaalam ng mga mambabatas kung mula ito sa CIDG. Kasi after the complete and successful operation, they were relieved. All those officers and men na nagkaroon ng successful operation, nirelieved twice. And that makes us wonder why. Si Major General Romeo Karamat Jr. ang hepe noon ng CIDG na nag-utos ng pagtanggal ng mga pulis. Gate niya sa nakaraang pagdinig, hindi niya alam ang raid sa Bamban. Pati ang CIDG, tinuturo nila that it was ordered on the higher-ups. So kung meron sa higher-ups, sino? Sabi pa ng mga kongresista, there could be a direct link, no, nitong mga pogong ito doon sa mga sindikato ng drugs. It seems that the drug lords or the drug syndicate, no, launders their money through these pogos. Gusto naman ng ibang mambabatas na amyendahan ng SIM card registration law matapos madiskubre sa Pogo Hub sa Porac ang 50,000 SIM cards. Dahil bulk yung pagbibenta, siguro yun ang dapat natin i-address. Sabi naman ng PAOK, bumaba na ang bilang ng mga text scam mula nang ipagbawal ang mga Pogo. Yung mga natatanggap nyo before na mga text messages na minumura kayo ng salitang Tagalog o salitang Pilipino, mga Pilipino nag-ooperate. But as far as yung management, it's all Chinese. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng PNP. Sa Miyerkules ang susunod na pagdinig ng Kamara tungkol sa mga illegal na aktibidad sa mga Pogo. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. May mga nahuli na mga motoristang iligal na dumaraan sa bahagi ng EDSA Busway sa Quezon City. May unang balita live, si James Agustin. James, ilan ang nahuli? Maris, good morning. Umabot na ngayong umaga sa 20 yung mga motorista na natikita ng saig dito sa baging ito ng Santolan Station ng EDSA Busway. Tila nga walang kadala-dala itong mga motorista na ito na napadaan pa rin Maris sa busway sa kabila ng mataas na multa na itinatakda ng gobyerno na 5,000 pesos para pa lamang sa unang paglabag. Maagang nagsagawa ng operasyon ng mga tauhan ng SAIC o Special Action and Intelligence Committee on Transportation sa Santolan Station ng EDSA Busway. Unang pinarang isang ambulansya na dumaan sa busway kahit walang sakay na pasyente. Sabi ng driver, kahahatid lang niya ng pasyente sa Quezon City at pabalik na siya sa Angono, Rizal. Kasi po, gagamitin ng alas 6 po eh. Gamitin. Alas 6. Nga po. Ang isang motorcycle rider kitang-kita ang pagbagtas sa busway. Agad siyang hinuli ng mga taga-SAIC. May rider namang nasa busway na, biglang humalo pa sa ibang motorista. Wala siyang kawala tinikitan. Sa unang 15 minuto ng operasyon, 10 na agad na riders ang nahuli. Karamihan papasok sa trabaho. May iniwasan na pag motor, lumabas ako ng konti kasi sumingit ulit ako dito. Pero alam niyo pong bawas? Oo, sir. Huli, wala namang magagawa sir, gawin talaga. Tanggapin na lang. Wag na po kayo dadaan sa bus day. Sayang ang 5,000. Ang isang van nakasunod pa sa carousel bus. Pinapagilid siya ng mga otoridad pero biglang humarurot papalayo. Sinubukan siyang habulin pero hindi na inabutan. Nakuha naman ang plaka ng sasakyan kaya makipag-coordinate ang SAIC sa LTO. Samantala Maris, doon sa 20 na motorista na nabanggit natin na nahulit natikitan ngayong umaga, pinakamarami po dyan ay mga motorcycle riders na umabot na sa 17. Isa naman yung ambulansya na walang sakay na pasyente, isa ay service vehicle ng BJMP at ang pinakahuli natikitan ay yung taxi na napadaan din sa EDSA Busway. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Nalala ng mga anak ni Mother Lily Monteverde ang iniwang legacy ng Regal Entertainment matriarch. Dumalo rin sa burol ang maraming artista na itinuturing din na ina si Mother Lily. May unang balita si Aubrey Carampel.
Labis ang lungkot na nararamdaman ng pamilya Monteverde dahil sa pagpanaw ng movie producer na si Lily Monteverde na mas kilala sa showbiz bilang si Mother Lily. Pumanaw siya sa edad na 84. Isang araw lang yan matapos ilibing ang kanyang asawang si Remy Monteverde. My mom really loved the industry. Alam naman natin yun. She devoted most of her time in this world, in the world of entertainment. Malungkot man, alam daw nila na nag-iwan ng magandang legacy ang kanilang ina sa showbiz industry na sobrang mapagmahal. Sunod-sunod na ang nagpaabot ng kanilang pakikiramay sa unang araw ng burol, kabilang ang isa sa original Regal babies na si Snooki Serna. I feel like I have lost my parents all over again. Si mother talaga treated me like her own child kasi kaming lahat, si Inay din, si Maria, lahat kami si Dina. Noong time na yun talaga, she was as concerned as my own mother. Dumating na rin ang isa pang OG Regal baby na si Maricel Soriano, Senator Lito Lapid, Miss Universe 1969 Gloria Diaz, si Sparkle consultant Johnny Manahan, Directors Eric Mati at Chito Ronyo. Malaking bahagi na ng kasaysayan ng entertainment industry si Mother Lily na mula sa pagiging fan ay nangarap ding maging artista. I tried to be a producer. Kaya naging producer ako. At magmula pa noong 1974, hindi na tumigil sa pagpoproduce ng pelikula si Mother Lily at kinilala siya bilang star builder at naging producer ng ilang Pinoy classics tulad ng Sister Stella L, Manila by Night, Relasyon, Broken Marriage, ang Manupo series at iba pa. She really loved the movies, di ba? So talagang bili niya talaga dapat yun na nga, di ba? Just to keep their legacy alive. Bukas daw ang burol ni Mother Lily maging sa fans na nais makiramay. Pakiusap lang ng pamilya na maging marespeto sa ibang mga nagluluksa. Sa Sabado, ililibing ang mga labi ni Mother Lily sa Heritage Park sa Taguig. Ito ang unang balita. Aubrey Carampel para sa GMA Integrated News. Epektibo na po ngayong araw ang bawas presyo sa ilang produktong petrolyo. Dahil po dyan, mahigit 50 pesos hanggang mahigit 69 pesos yung magiging presyo ng kada litro ng diesel dito po sa Metro Manila. Mahigit 54 pesos hanggang mahigit 82 pesos naman po ang presyo ng kada litro ng gasolina at tinataya mahigit 71 pesos hanggang mahigit 83 pesos naman ang kada litro ng kerosene. Magkano naman kaya ang madaragdag sa kita ng ilang tsuper dahil sa rollback sa petrolyo? Alamin sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ, meron ba? Mariz, good news nga para sa mga motorista. May tapyas presyo ho ang lokal na kumpanya ng langis sa mga produktong petrolyo simula ngayong araw na ito. Sa ikalawang magkasunod na linggo, muling bababa ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang ang diesel at kerosene nasa ika-4 na magkakasunod na linggo ng may bawas singil. Ayon sa oil companies, aabuti ng 10 centavos ang itatapya sa kada litrong presyo ng gasolina. Sa diesel, 20 centavos kada litro ang ibababa, habang sa kerosene naman, 45 centavos kada litro. Para kay Nestor na iniwan ang dating trabaho bilang security guard para mamasada bilang tricycle driver, maliit ang 10 centimos na tapya sa kada litro ng gasolina. Pag bumababa siya, maliit na halaga lang. Pag mag-high price, malaki masyado yung dinadagdag nila. May 2 piso. Nakakabawas din sa aming sakita pag ano. Kasi malaki din ako magkarga ng gas eh. Nakaka5 litro raw siya sa pamamasada niya buong maghapon o katumbas ng 300 pesos na kabawasan sa buong kita niya sa isang araw. Kaya bumabawi na lang daw siya sa pagde-deliver ng kung ano-anong karga sa malalayong lugar. Kwento naman ng 67 anyos na tricycle driver na si Tatay Jaime, 800 pesos ang kinikita niya sa pamamasada simula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 3 ng hapon. Ibabawas dyan ng 120 pesos na halaga ng gasolina at 50 pesos na merienda. 630 pesos na lang ang naiuuwi niya sa pamilya. Di raw ito sapat sa dami ng gastusin na araw-araw. Kaya ang dagdag kita na aabot sa 30 pesos ngayong may bawas presyo sa gasolina, okay na rin daw sa kanya, lalo't naggagamot siya para sa kanyang diabetes. Malaking bagay sa amin yun. Siyempre, dadagdag sa kita yun eh. Siyempre, kami mag-asawa, alang-alang umasa kami sa mga anak. Ganyan din ang pananaw ng jeepney driver na si Silveriano. Makakatulong din yun. Kasi sa kita namin dito, magkano lang inuwi namin, parang ganun. Para makakabawas na rin.
Ang 20 centavos daw na tapya sa kada litro ng diesel, katumbas ng 50 pesos na dagdag kita. Mariz, mas okay daw ngayon ang biyahe ng mga namamasada dito ngayong araw na ito na wala ng pag-uulan at pagbaha dito sa Marikina. Kanina naman, yung mga nakausap natin na tricycle at jeepney driver, pare-pareha sila ng sinabi tungkol sa oil price adjustments. Katiting lang daw ang ibinababa kapag may rollback at malaki ang itinataas kapag oil price hike. Tanong nila ngayon, kailan daw ba bababa ng piso o higit pa ang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo. At yan ang unang balita mula rito sa Marikina. EJ Gomez para sa GMA Integrated News.